Hi everyone! So, sa mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung main duties and responsibilities ko dito sa work ko at kung ilang weeks, ilang days ang work ko, okay? So, ito na po yung mga kasagutan. Ayan, so before ako nakarating dito sa Finland, nag-aral ako online sa Hong Kong. Okay, I think that is 6 to 8 months. So, online studies lang siya. Finnish language. Okay? So, nung makarating ako dito, I work as a caregiver. So, na-assign ako sa isang home care for the elderly. So, yung mga patients namin ngayon is mga elderly. So, yung trabaho ko is 5 days a week. So, every week, meron akong day off. Okay, so minsan, kagaya ngayon, it's Saturday and Sunday, bukas, off ko. Pero minsan naman, binibigyan kami ng weekdays. For example, next week, yung magiging off ko is Wednesday and Thursday. Ang kagandahan lang is ahead na nilang binibigay sa amin yung aming work schedule for the whole month. Like ngayon, magi-end of month na. By July, meron na kaming schedule. So, alam na namin yung pasok namin. And dalawang shift po siya. Minsan morning shift and night shift. So, sa morning shift, start siya ng 7 a.m. to 3 p.m. And pag night shift ka naman, start ng 1 p.m. to 9 p.m. So, ganon. Ang kagandahan pa nito is 8 hours lang kaming nagtatrabaho. Minsan, less than 8 hours pa nga lumalabas na kami. Hindi talaga nagsasakto ng 8 hours. Okay? So, minsan, day off namin, weekdays, minsan weekends. So, ang kagandahan, pag halimbawa, may pasok kami ng Saturday, meron siyang 15% increase kasi per hour yung bayad sa amin. And pag Sunday naman pumasok ka, double pay. 'Di ba? So, minsan, yung iba gusto nila yung Sunday kasi nakaka-double pay nga naman. And for example, holiday naman dito, tapos may pasok ka, double pay din yun. So, yun yung kagandahan sa work namin. So, yun nga, every week, may 2 days day off ka. So, talagang marami kang oras sa iyong sarili. Kaya napakaganda talaga dito sa Finland. Napakagandang opportunity talaga na makapunta kayo dito at makapagtrabaho as caregiver. Kaya ang advice ko lang sa mga nag-aaral ngayon, sipagan nyo lang talaga, more tiyaga pa talaga sa pag-aaral. Make sure na maipasa nyo talaga yung language studies nyo. Kasi yun yung pinakamahalaga. Kasi actually yung trabaho, hindi siya ganun kahirap, madali lang. Pero alam nyo yung struggles talaga namin dito is yung lingwahe. Kasi unang-una, yung inaalagaan mo dito is mga elderly, so hindi sila marunong mag-English. Okay? So yung marunong naman mag-English, yung mga co-workers mo, pero hindi talaga sila nagsasalita ng English. Minsan, merong iba na nakakaintindi, ini-English ka nila, pero hindi all the time. Kaya kailangan mo talagang matutunan yung lingwahe nila. Kahit yung basic language o yung daily conversation, kailangan yun kasi every end of your shift kasi, for example, morning shift ka and then pag night shift may papalit. So before ka aalis, kailangan mo kasing mag-report oral. Iba pa yung written report, nagre-report din kami, nagsusulat kami. Tapos iba pa yung oral, minsan tinatanong ka kung anong nangyari sa inalagaan mo, sa mga elderly na inalagaan mo, lahat yan ng mga details na nangyari sa kanila for the whole time na shift mo. So, kailangan mo yun i-report verbally. So, syempre, kailangan mo talagang matutong mag-finish. So, yun, sa mga trabaho, wala namang problema kasi napakadali. Lalo na kapag ikaw ay isang OFW, alam mo na yung mga trabaho. Mas mahirap pa nga yung trabaho, di ba? Bilang isang, alam mo yun, sa Hong Kong or sa ibang bansa, yun dito napakadali lang talaga ng trabaho kasi may mga equipments naman sila kahit na bedridden yung mga alaga mo,
hindi ganun kahirap alagaan kasi meron namang mga equipments na nakakatulong talaga para mapagaan yung trabaho. So, yun lang yung mai-share ko sa inyo. Masasabi ko lang na keep studying kasi worth it talaga pag nakarating na kayo dito. Napakagandang opportunity, napakalaki ng sahod. So, hindi ko nasasabihin kung magkano, basta napakalaki. Tapos, lahat ng mga pinaghirapan nyo, lahat ng mga tiniis nyo, stress, lahat mawawala yan pag nandito na kayo. Kasi napakagandang, napakagandang bansa, napaka-peaceful. At saka yun nga, hawak mo yung sarili mong oras, karoon ka ng sariling bahay, walang magmamando sa'yo. Diba? So, napakaganda. So, I wish you all good luck. And kung may mga gusto kayong malaman or mga tips, lagi lang kayong manood ng aking mga video. Lagi ako mag-upload ng mga tips dito para makatulong sa inyo. And para ma-inspire na rin kayo na magpatuloy sa inyong pag-aaral. So, good luck everyone and thank you for watching this video. And please don't forget to share, like, and comment. Share nyo rin po sa mga friends nyo para makatulong. Thank you and have a good day everyone.